Okay, punta tayo ng gear number 7. So, i-clear guide po natin itong guides po natin na ginawa sa gear number 6. So, before that, ay i-unlock muna natin siya. Control, Alt, and then semicolon. And then, ito tayo ng view, guides, and then clear guides. Pasensya na guys, kasi naglalaba po sila. Yung washing machine maingay po. Alright. So, this video is intended for Trinidad student, BGD. Okay. So, punta tayo ng layer. Ilalak po natin yung gear number 6. Then, we will make a new layer. Double click. Pangalanan natin gear 7. Alright. With this time, before we start, ay bilangin uli natin kung ilan yung ngipin ng gear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, 18. Okay? So, hila tayo ng guide uli dito. Yung ganun din sa taas. Alright. Nilalak natin yung guide. Okay, make sure na nasa center na po siya. So, kaya no, isi-zoom nyo lang po. To zoom is Control Alt Scroll. To lock, Control Alt, and then semicolon. Ayan. So, para nakalak na po yung guides natin. Okay, so next, go ulit tayo. Bilangin ulit natin yung 18 ba kanina? 18, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alright? So, by this time, parang hindi siya naka-align vertically, no? Nakaiwas siya. Pero, make sure na magagawa natin yan. Alright? So, eclipse muna tayo. Shortcut key is L. Then, make a main eclipse. Okay? Bigyan natin siya ng kulay. Okay. The next na gagawin natin ay bigay tayo ng rectangle. Alright? Sa rectangle tayo. Pwede tayo sige, rectangle. Yan. Yan. Para may tapat natin siya, ganoon lang natin. Rotate lang natin. Yan. Ngayon, double click natin para mag-focus. Ngayon, para makita nyo siya, i-wireframe nyo, Control Y. Yan. Or, pagpalitin nyo po yung fill color sa stroke color, Shift X. Yan o, nabawasan po natin yung weight stroke. Yan o. Para at least, makita po natin yung timing nung ginagawa natin na rectangle. Yan, tatapat lang natin yan dyan. Ayan. Okay? So, para sure ka naman, okay naman yan eh, nakatapat naman na eh. So, kailangan kasi yan dapat yun, naka-align siya doon. Alright. Oh, para mas maging sureball tayo, gusto mo mas naging tapat. Mas tapat pa siya doon, dito. Pwede tayong gumawa naman ng line segment. Pwede naman po yun. Okay, pwede tayong gumawa ng line segment. Ayan. Ayan. Okay. And then, ito naman ay, yun, kailangan i-align lang natin siya dito sa, ano natin. Delete ko lang po ito. Ito. Ayan. Select natin itong line segment. Rotate natin ang konti. Ayan. Ayan. And then, make sure na ito nakatapat mismo dito sa my center. Yeah. I-wireframe natin. Yan o. Itapat natin sa my center. Zoom in, zoom out ko lang po siya guys Ayan. So, okay na siya. Right? Ayan. So, once na okay na siya, palitan ko po ng kulay. Ayan. And then, lalagyan ko po ng bilang ko muna yung camera ko. Lalagyan ko po siya ng stroke weight. Palitan ko po ng color para makita nyo. Yan o. And then, dadagdagan ko po ng stroke weight. Ayan. So, yun lang yung purpose ko dyan para mas may tapat ko siya doon. Kung hindi kayo doon. Kasi kung itatapat mo, baka hindi nyo pa makuha yung timing. Okay, next dyan is next na gagawin ko dyan ay
expand ko siya. Alright? So, expand ko muna siya. Pwede natin hatiin yan or expand natin. Okay? So, expand. So, object, expand. Ayan. Okay? The next na gagawin natin ay ihila tayo ng, gagawa tayo ng line segment. Dito, line segment. Parang pagano lang, pang puto lang natin. Then, sa line segment na to, wala siyang attributes, wala siyang fill, wala siyang line color. Asli, skeleton lang siya. So, pag click mo siya kanya, invisible siya dito pag dine-select mo dito sa labas. So, once na, click mo siya, invisible na uli siya. Then, next, dito natin, nandito siya, lalabas siya kayo pag tinatapat mo yung cursor. Skeleton po yan. Select natin yan. Select. Select po dito. So, why siya pala nakaselect? Kasi nga, nung ginawa natin siya pala, ito yun, baka malito po kayo. Nung ginawa natin siya pala, nakapokus tayo dito sa yellow. So, nandito siya ngayon. Pag nakapokus ka, tapos siya gumawa, nandun siya. Ngayon, pag dinouble click mo dito sa labas, nag-deselect ka. Pagka-click mo yan, matik yan, nakaselect na rin siya. Okay, so focus tayo ulit. Kasi nag-focus tayo nung ginawa natin siya. Select, hold shift select. Then, divide. Punta tayo ng divide. Yan. So, see, meron tayong linya dyan, and then nag-divide tayo. Nakaselect po yung line segment na skeleton, tapos yung shape. Yung line na segment natin na kinumbot na natin sa shape. Okay? So, na-divide na tayo. Sino may hati na to? Control Y natin. May hati na yan, no? Balik ko din sa natin sa dati. So, pwede ko nang i-delete po yung part na to. Gamit ang direct selection tool. So as I said sa mga discussion ko nung mga una pa, nung in-introduce ko po ang Illustrator, may dalawang klase ng selection. Meron tayong general selection tool and direct selection tool. So, pwede po natin siyang i-select ito specifically. Pero kung ayaw mo, pwede mo i-ungroup naman yan. Pwede. So, sa akin kasi, direct selection tool. And then, delete. Yan. Then, gamit ang direct selection tool, select ko po ito. And hold shift select. And then, i-scale ko po siya. S for scale. Yan. Okay? So, once na okay na, pwede na po natin ikutin po ito. Alright? Select mo yan. Gamit ang general selection tool. Punta tayo ng rotate. Then, click natin yan sa gitna. Ayan. Next, bilangin po ulit natin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, 18. So, wait lang kasi may nakikita akong parang points dito. Nakapansin niyo po. So, be aware, no? Double click ko lang yan. Focus tayo ulit. And then, Control Y. Yan, may nakikita ka dito. Ito, yung parang may point dito. Yun, delete po natin yun. Kasi makaka-apekto yun mamaya sa gagawin natin. Selection tool, rotate, hold alt, click sa gitna. Nakalimutan ko yung bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 360 divide 18. Copy. Control D. Then, select po natin sila lahat gamit ang selection tool. Then, next na gagawin natin sa kanya ay merge natin. Then, hide natin ulit sa may bandang layer. Okay. Then, next po natin ito. So, paano yung areglo po natin dito? Okay, paano natin siya gagawin? Alright. So, paano natin siya gagawin? Ang ginawa ko dyan ay salbabida uli. Ayan, gawa tayo na eclipse. Isasakto lang natin sa gitna nito. Ito itong gitna nito. Shift X. Ito, gitna. Para malaki natin yung stroke size. Tatiming siya ngayon dyan. Ayan. Then, tsaka natin siya expand para maging compound shape. Then, hide natin ulit sa may sublayer. Alright, then next na gagawin natin itong part na ito. Okay? So dito, may ibang technique, ibang klaseng technique kasi pwede. So pwede akong gumamit ng pen tool. Pwede yan. Yan. Pen tool tayo, no? Oh, yeah. Pen tool, click mo muna siya dito. Itong part. Yan.
click mo dyan. Click natin dito para mabuo. Click natin dito. Ayan. Para makita ko siya, Shift X. Para mas ma-engage ko siya, mas maayos ko siya ng mas maayos. Buhatan ko yung stroke size. Ayan. Ayan. Inalis ko na lang, naka-disable. Then, direct selection tool, select mo dito, then pwede mo may reposition. Ayan. So, okay na tayo kasi magiging guide lang to. And then, lagyan natin ng stroke. And then, iswap natin yung fill colors to stroke color. Select, Shift X. Ayan na siya ngayon. Alright. Then, pwede na po natin i-reveal po yung yellow kanina na salbabida. Ito, ikutin ulit natin. Select, and then rotate tool, hold Alt, 4, tama. Then 360 divide 4. Copy. Copy. Yan. And then select natin silang lahat. And then minus front. Okay. Next, tsaka natin i-reveal po yung natin salbabida doon. So, ito palitan ko muna ng color para mas makita nyo po. Ito kasi ginagawa lang natin siya para guide natin mamaya pang butas doon sa gear. Next, and then minus front. Then hide ulit. And then next is yung inner circle. Pinakamaliit dyan. Alright. Change ko po ng color. The next, reveal ko na po yung gear. Select all. And then minus front. Shake modes. Ayan. So, see? Napakadali ng gear number 7. Ganun din dito. Siguro madali na lang po sa inyo ito. Yung part na to, ito, madali din ito eh. Okay? So, siguro mamaya i-upload ko po ulit. Thank you po.